Pilipinas! Mabuhay Pilipinas! Mabuhay ang ulan! Hindi ba lang ang ulan? Ang mahalaga dito, ang laban natin, walang uwian! Walang uwian! Laban tayo hanggang kamatayan! Mabubuluhan ko kayo! Ako ay sinunod-nitran! Nananahilig lang ako! Yung tutuhanin natin! Huwag tayo atras! Huwag tayo atras! Kaya ba? Kaya! Kaya! Ilakas ikaw! Ilakas! Laban tayo! Laban kahit maulan! Nandiyan ang blessing ng Panginoon! Laban tayo! Hindi tayo suko! Hanggang hindi natin nalaman na buuban ang ating Pangulo! Tayo ay laban! Resign! 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 Resign hanggang kamatayan tayo! Mamumuluhan ko kayo hanggang kamatayan! Hindi kayo suko! Salamat! Muli, General Brother, pakinggan mo ang sigaw ng taumbayan. Ang taumbayan ay inutusan ka para mag-withdraw ang support sa iyong pangag at pagkatakaw na Commander-in-Chief. Lugmok sa kahirapan, maraming walang mangkain na gugutom, maraming nangangamatay na lulunod sa baha, nasisira ng pananim, nawawalan ng hanap buhay. Itong mga perang ng tambayan, ginagamit nila sa kanilang sa pansarili. Ninanakaw nilang pera natin na sana yung mga pera na yun ay para sa kabutihan ng mamamayan, lalo na sa ating mga mahihirap na kababayan. Ngayon, nung September 21, nagkaroon ho kami ng rally dito sa Gate 4 sa Capitaldo. Ipinagbabawal po namin ho ang Marcos resign sa mga nananalita. Meron ho mga grupo na umalis. Meron ho mga speakers namin na umalis. Ayaw po namin ganito kasi ayaw namin mahaluan ng politika. Pero ngayon, napatunayan natin na hindi lang yung mga congressman na involved sa malaking, matinding korupsyon na ito. Napatunayan natin na ang Pangulo mismo ay involved dito. Yung 2025 National Expenditure Program, nag-submit siya ng pondo sa Kongreso ayon sa batas. Yung AAP Modernization Program pa lang, 50 billion ang kanyang President's budget na tinatawag doon sa NEF o National Expenditure Program. Pagdating sa Kongreso, ganyan, tinatay-katay yung kanyang budget. Pinawasan ng 15 billion ang AAP Modernization Program. Saan nilagay yun? Inilagay nila doon sa kanilang mga pork-pare. Sinasabi ng Supreme Court, bawal na po ang pork-pare, pero ginagawa pa rin po nila. Yung ating mga sundalo, pulis, at teacher, kasama doon sa programa ng budget, ang pension and gratuity fund. Yung mga magre-retire o yung mga may mga dapat tanggapin na mga tawag dito, yung mga leave accumulations, yung mga pension and gratuity fund. Marami dyan yung dapat na tatanggap sa taon na yun. Wala sila matatanggap dahil walang pondo. Ipoprogram yung schedule ko yan sa susunod na taon para tatanggap sila. Ganon po ang nangyayari. Okay, kaya itong mga insertions na natawag, insertions, ano mga insertions na yan, pork-pare po yan. Alam naman natin. Okay, 100 million na. Kaya ang ating mga sundalo, lalo na, tinaas ang kanilang subsistence allowance ng 200. From 150 pesos to 350 pesos. 200 increase. Saan galing yun? Doon din sa AAP Modernization Program dapat. Sa Armed Forces din po dapat yun. Doon din sa PGF President Gratuity Fund. Parang binigyan ng candy, akala mo, nagpapasalamat ka. Mga sundalo. Yan ang nangyari. Ninakaw ang mga pera, pati mga pamilya nila, pinangangalandakan pa ang pagtanakaw nila. Hindi lamang milyon, hindi lamang bilyon, trilyon na po. Hindi pa po tayo na matatakaan na magagalit sa ganun nangyari sa ating bayan. Mahal ba natin talaga ang ating bayan sa kwento nangyayari sa atin?
Kailangan ito, ngayon mga kabayan, panahon na. Panahon na para ipahiwatig, hindi lang natin ipahiwatig, isigaw natin. Hindi lamang ating pagdamuhi sa nangyayari sa ating bayan, kundi ang ating pot at galit sa mga ganitong mga mantarangpong. Mga tao pinagkatiwalaan natin, pero ang halip na tayo tulungan, ginawa nilang pangsarili ang mga budget na balapatay para sa atin. Ginawa nilang panabigasan ang kaban ng bayan para sa kanilang pamilya, para sa kanilang sarili. Kaya mga kabayan, panahon na. Ang sabi ng ating Pangulong Marcos, sabi niya, kung hindi ako Pangulo, sasama daw siya sa mga protest rally na ganito. Okay? Karinig niyo ba yun? Anong gusto niyo gawin? Papuntahin natin siya dito o para sumama sa atin mag-protesta? O mag-resign muna siya para makasama siya, para hindi siya presidente, makasama sa atin. Kasi sabi niya, kung hindi siya presidente, sasama siya sa atin sa protesta. Okay. Ngayon, tayo lahat ay ginagarantiyan ng ating konstitusyon na ipahayag ang ating grievances, ang ating hinanakit sa gobyerno. Ginagarantiyan ng konstitusyon, sinasabi ng mga nauna nagsalita. Kasuhan na tayo, kasuhan. Pati yung Marcos resign ay bawal na raw po, kakasuhan na raw po. Pananakot lang po yun. Huwag kayo maniwala doon. Ngayon, yung mga kapulisan, yung mga military, hindi naman kayo presidente. So kayo, inahanyayahan namin na sumama dito para sa protestar namin ito. Alam namin, ang damdamin ng mga pulis, military, mga teacher, yung mga dyan. Alam natin, yung mga ordinaryong Pilipino, ang galit at buot sa nangyayaring korupsyon na ito sa ating bayan. Kaya tayo ay magsama-sama, mga kababayan, ipaglaban natin ang katarungan, ang katotohanan, panagutin ang lahat naman ng taksil, ng tarambong at naglapastangan sa ating bayan at ibalik ang katapatan at moralidad sa ating bayan. Mabuhay kayong mga Pilipino! Mabuhay tayong mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Magandang natin lahat sa inyong Maraming salamat siyempre sa isa sa pinakamama. Kami! Sa inyong lahat! Tonight is a gift to each and every one of us. Bakit kong sinabing it's a gift? Because it's not an accident. There is a plan of God to each and every one of the Filipino people, from Sulu to Apari, from the Philippines to the whole world. Palakpakan natin ang ating tagumpay na mga Pilipino. Nagsalita ako kahapon sa Liwasang Bonifacio. Ubos na ang boses ng inyong lingkod dahil magmula nung inumpisahan ang laban na Bongbong resign, 65 days na ngayon.